Huwag mag-alala. Sinabi nito, okay, naniniwala ako sa iyo, pero kailangan mo akong i-drive ng isang ikot. Sa loob ng kotse, habang tinatamasa ang malamig na hangin mula sa aircon, nakatanggap ito ng tawag mula sa tatay niya. Isang mabilis na pag-uusap lang iyon. Pagkatapos ng tawag, tinanong ni Mateo kung sino iyon. Sinabi nito na ang tatay niya ay pupunta sa England para sa trabaho. Tinanong niya kung ano ang nangyayari, at sinabi nito na magkakaroon ng isang boto, isang bagay na tinatawag na Brexit. Malinaw na ito ay isang bagay na nangyari noong 2016, nang umalis ang England sa European Union. Tingnan, hindi ko ganap na naiintindihan ang bagay na ito, pero sinusubukan kong makisabay sa iyo. At sa sandaling natanggap ng bida natin ang impormasyong ito, literal na may isang agila na lumipad sa harap ng windshield niya. Tumigil siya, nakatitig sa harap na parang isang hanggal. Sinabi ni Yuri na mag-ingat, muntik na siyang mabangga ang isang truck. Diyos ko, hindi ba maaaring pumili ng mas magandang timing ang agile ang iyon? Nabarahan ang paningin ng driver natin sa eksaktong oras na dumating ang tanda. Ang nakita niya ay ang pag-alis ng England mula sa EU. Tinanong niya kung ano ang trabaho ng tatay nito. Sinabi nito na nagtatrabaho siya sa financial fund. Agad niyang sinabi na may emergency siyang kailangang asikasuhin. Ang kawawang babae ay naisip, ganito na naman. Tuwing magkasama kami, may emergency na nangyayari. Kinabukasan, nagpaalam na siya. Naiwan ang babae sa bahay, iniisip kung bakit tuwing magkasama sila, may nangyayaring ganito. Tumawag siya sa kung sino man at sinabing may emergency mission siya. Kailangan nilang kolektahin ang lahat ng data na may kaugnayan sa Brexit at ipadala ito sa kanya. Balik sa bahay, si Paulo ay nagbabrowse lang sa internet, tinitingnan kung ano ang sinasabi ng mga tao tungkol sa kumpanya ng bida natin. Malinaw, mula nang magsimula silang magtagumpay, bumaha ang mga alok na investment. Binanggit ni Paulo ang sitwasyon ng Brexit. Karamihan sa mga eksperto ay sinasabing mananatili ang England, pero sinabi ni Mateo na mali ang mga eksperto palagi, lalo na dahil gusto nilang itago ang pinakamahusay na mga opsyon para sa sarili nila para kumita ng malaking pera. Ito na, ang European Union ay binubuo ng maraming bansa, at isa na rito ang England. Pero kahit paano, ang England ay hindi masyadong malapit sa Europe, hindi rin sila gumagamit ng euro. Gusto ng EU na magpataw ng ilang batas sa kanila, at ang England ay karaniwang nagsabi ng, no way. Ang problema ay magdudulot ito ng kaguluhan. Ang ilang stocks ay babagsak, ang iba ay tataas. Ngayon, ito ang uri ng short-term opportunity na maaari kang kumita ng napakalaking pera. Pero hindi tulad ng L6 crash, ngayon ay tungkol sa isang fixed date, June 23, ang araw ng boto. At sinabi ni Mateo, ngayon tayo kikilos. Salamat sa United Kingdom sa pagbibigay sa atin ng pagkakataong ito. Eksena sa airport, dumating si Ella Cruz, sinasabi na na-miss niya ang bida natin. Tinanong niya kung ano ang sitwasyon sa England, dahil nabanggit ni Kiara na nakipag-usap siya sa ilang tao sa lugar na iyon at walang sino man ang mukhang optimistiko. Sinabi ng bida natin na gusto niyang marinig ang mga detalye, sa isang restaurant, syempre. At sa susunod na eksena, naroon na sila, binati si Miguel Castro. Sumpa ko, lahat ng bagay sa kwentong ito ay nangyayari sa isang restaurant. Bawat episode ay mayroong isang taong kumakain. Ipinaliwanag ni Ella Cruz na ayaw ng mga tao sa England na tanggapin ang mga immigrants dahil sa ilang kamakailang insidente, mga pagsabog, at mga bagay na tulad nito. Agad na sinabi ni Mateo na kung totoo iyon, ang posibilidad na manalo ang boto para umalis sila sa EU ay tiyak na tumaas. Pero ipinaliwanag ni Kiara na ang mga survey ay nagpapakita pa rin ng 80% na posibilidad na manatili sila sa European Union. Tinanong niya si Ella kung ano ang iniisip niya. Sinabi nito na naniniwala siyang mananatili sila, dahil ang maraming imports at exports nila ay nakadepende sa partnership na iyon. Diyos ko,
Pinilit kong bigkasin ng tama ang pangungusap na iyon. Nakakainis na narrator. Malinaw na alam ng bida natin na aalis sila. May maliit siyang sikreto. At sumang-ayon din si Kiara. Ang pag-alis sa EU ay hindi malulutas ang problema ng immigration. Ang mga refugee ay bumubuo ng malaking bahagi ng workforce doon. Ang pagsubok na mag-hire lang ng local workers ay magiging sobrang mahal. Ang risk ng pag-alis ay napakalaki, kaya naniniwala siyang hindi ito mangyayari. Kahit ang Golden Gate ay iniisip ang paglipat ng opisina nila sa England papunta sa Germany. Si Miguel, sa kabilang banda, ay gustong malaman kung bakit sila nag-aalala tungkol dito. Nasa Pilipinas lang naman sila, nagpapahinga. Tinanong din ng Queen of Short Skirts kung bakit siya masyadong nakatutok sa bagay na ito. Sinabi lang niya na nag-comment siya dahil humiling siya ng research. Dito na sinabi ng bida natin ang plano niya, gagamitin niya ang shares mula sa dalawang kumpanya na pagmamay-ari nila bilang collateral para makautang. Tumalon si Ella mula sa upuan, nagulat, tinanong kung nasisiraan ba siya ng ulo. Sumagot siya, oo, nasisiraan na ako. Tinaya ko ang lahat sa pag-alis ng England. Ang lahat ng tao sa mesa ay natulala. Pinag-uusapan niya ang tungkol sa paglalagay sa panganib ng lahat ng mayroon sila. Tinanong ni Kiara kung alam ba niya ang laki ng ginagawa niya, at gayon din si Miguel. Sinabi nilang lahat ng mga indikasyon ay halos tiyak na mananatili ang UK sa EU, kaya bakit ipusta ang lahat sa posibilidad na aalis sila? Ang bida natin ay simpleng sumagot, hindi pa nagaganap ang pagboto. Ang hinaharap ay hindi tiyak. Iniisip ng lahat na mananatili sila dahil ang pagiging bahagi ng EU ay parang mas ligtas na opsyon. Pero ang mga tao ay hindi kumikilos ng makatwiran. At sa kanyang tingin sa hinaharap, siya ay tiyak. At iyon mismo ang sinabi niya sa kanila, alam ko na aalis ang United Kingdom. Nagpanik ang lahat, tumayo. Napakadelikado. Sinabi nilang gisingin siya. Walang eksperto ang nagsasabi ng ganitong bagay. Sinagot niya, walang sino man sa mundo ang mas mapagkakatiwalaan kaysa sa mga eksperto. Sumagot si Ella Cruz, hindi lang mga tao sa larangan ng pananalapi ang nagsasabi niyan. Pero ipinaliwanag ni Mateo na hindi niya naiintindihan. Ang mga tao na boboto para umalis ay mga konserbatibo. Hindi sila lumalabas sa mga survey, hindi sila masyadong nagsasalita. Pero sa araw ng pagboto, sila ang magpapakita. Sinabi ni Kiara na ang mga tao ay mag-iisip tungkol sa pera at pipiliing manatili. Ang bida natin ay sumagot, kung walang politika, tama ang loika na iyon. Pero ito ay hindi loika. Ito ay emosyon, politika, at kaguluhan. Binalewala niya ang mga sermon tungkol sa politika, dahil narinig na nating lahat iyon sa totoong buhay. Pagkatapos, inilabas niya ang isang folder at sinabi, narito ang plano para sa lahat. Tinitigan siya ng lahat na may malalaking mata, tinatanong kung seryoso ba siyang gagawin ang ganitong kabaliwan. Pero ang bida natin, kalmado at tiwala, ay nagsabi, magtiwala sa Mateo. Ang boto ay magtatagumpay. Kung susundin natin ang plano, magiging matagumpay ito. Sinabi ni Kiara na napakadelikado ng buong bagay na ito. Gusto ni Ella Cruz malaman kung bakit. Sinabi niya na mayroon na siyang mas maraming pera kaysa sa kaya niyang gastusin sa buong buhay niya, kaya bakit pa siya maglalagay sa panganib? Napagtanto ng bida natin na tuwing sinusubukan niyang kumita ng mas maraming pera, palaging tinatanong ng mga tao kung bakit. Noong una silang kumita ng malaking pera ni Paulo, tinanong din siya ni Kiara ng parehas na tanong. At ang sagot niya, gusto ko lang kumita ng mas marami. Ang pag-i-invest ang lugar kung saan ako nag-e-excel. Ibig sabihin, kapag mayroon kang kakayahan, tiyak na makakatulong iyon. Alam niyang patuloy na itatanong ito ng mga tao, kaya sinabi niya na lang, dumating ang isang pagkakataon para kumita, iyon lang. Si Miguel, sa kabilang banda, ay nanginginig. Sinabi niya na kung mabaygo ang plano na ito, mawawala ang lahat sa kanila. Kailangan nilang tandaan ang taglamig 2 taon na ang nakalipas,
Nang dumating siya na may makapal na balbas, ganap na walang-wala. Noon, kumita siya ng malaking pera, pero, dahil sa isang delikadong investment, nawala ang lahat. Sumagot si Mateo, kahit na, narito ako ngayon, nakabangon muli. Kung mawala ang lahat, magsisimula tayo muli. Kaya bakit ka nag-aalala? Bang! Nagningning si Miguel. Iyon ang eksaktong mga salita na kailangan niyang marinig. Sinabi niya na tama ang bida natin. Naging masyado siyang komportable sa pagiging ligtas. Kung sigurado ka na aalis ang United Kingdom sa EU, gawin mo. Maglaro tayo ng all-in. Napabuntong hininga si Kiara at nagsabi, well, mukhang desidido ka na. Kaya malinaw na susunod na lang siya. Si Paulo, gaya ng dati, hindi pa nagsasalita hanggang ngayon, pero tumango siya at nagsabing sasali rin siya. Tungkol naman sa babaeng abogado. Kawawang babae, wala siyang masyadong magagawa tungkol sa estratehiyang pinansyal, pero sinabi niya na tutulong siya sa anumang paraan na kaya niya. Ang bida natin, na tila may lihim ng ngiti, iniisip na sa puntong ito, maaaring iniisip ng lahat na isa lang siyang baliw na sumisigaw na mangyayari ito. Pero hindi magtatagal, magbabago ang paghatol ng lahat. At dahil sumang-ayon na ang lahat, sinabi niya, oras na para kumita ng pera. Medyo kakaiba ito kung wala sa konteksto, pero hey, iyon ang signal para sa pera, kaibigan. Ang kalidad ng imahe dito ay bumaba ng malaki, pero sige, magpatuloy tayo. Mas gumaganda na ang mga bagay. Sa United Kingdom, sa Departamento ng Financial Market, may mga transaksyon sa currency. Tinitingnan ng lahat ang isang bagay. Lumalabas na ng hiram sila ng 10 bilyong dolyar na investment dolyar, hindi won. Ang pangalan na AID, marahil ay acronym para sa OTA, ay medyo kilala, at mabilis na napagtanto ng mga empleyado na ito ang parehong kumpanya mula sa iskandalo ng pagsabog ng smartphone. Malinaw na, ngayon ay nag-i-invest sila sa foreign exchange, forex, bumibili ng currency ng isang bansa, nagbebenta ng currency ng isa pa, at kumikita mula sa mga pagbabago. Nagse-set up sila ng isang laro na maaaring magdala ng 10x na kita 100 bilyong dolyar. Sa silid ng risk management, ang lahat ay nakatitig sa mga screen. Ang mga baliw mula sa OTA ay naglalagay ng napakalaking halaga ng pera. Ayon sa kanilang kaalaman, ang mga taong iyon ay dati lamang nag-i-invest sa mga startup. Kaya bakit bigla silang bumalik sa ganitong antas ng kabaliwan? Isang nerd ang nagsabi na may mali. Gusto niyang maintindihan kung ano ang target nila. Buti na lang, mayroon tayong Paulo para ipaliwanag ang lahat ng simple. Sa halagang $1, makakabili ka ng 1,200 Philippine won, halimbawa lang. Pagkatapos, gamit ang 1,200 won, maaari mong bilhin muli ang $1, simplified exchange rate. Pero kung humina ang won at bumagsak ang halaga nito, ngayon ang parehong $1 ay maaaring makabili ng 2,400 won. Kaya, tumataya sila na mangyayari ang ganitong uri ng depreciation, sa kasong ito, sa British Pound. Pagkatapos, sinimulan ng bida natin ang isang mahabang kwento tungkol kay George Soros. Oo, alam kong mayaman siya, pero hindi ko alam kung sino siya. Sa esensya, isa siyang tao na gumawa ng parehong galaw, tumaya laban sa currency ng isang bansa. At ngayon mukhang gusto ng mga lalaki natin na gawin ang parehong bagay. Nakikita natin ang imahe ng timangan, ang pulang bahagi ay kumakatawan sa mga lalaki natin na bumibili ng toneladang currency, tumataya na babagsak ang British Pound. Gayunpaman, ang buong financial market ay naniniwala sa kabaligtaran. Kaya, sa esensya, ito ang OTA laban sa lahat. Sinabi ni Paulo na ito ay sobrang delikado. Hindi bababa si Soros ay tumaya lamang laban sa isang bansa, pero ikaw ay tumataya laban sa buong mundo. Pero sinabi ni Mateo na okay lang, kailangan lang nilang panatilihin ang posisyon hanggang sa pagboto. Kapag nailabas ang resulta, panalo sila. Balik sa unibersidad.
May ilang lalaki na nag-aanyaya sa bida natin na mag-inuman. Sinabi nilang dapat siyang makipagkaibigan pa. Siguro makilala si Miguel Castro dati, na ngayon ay nagtatrabaho sa kumpanya ng Cade, Company K, isang napakalaking kumpanya. Hindi nila alam na ang bida natin ang CEO. Kumaway lang siya, nagpasalamat sa imbitasyon, at sinabing may ilang bagay siyang kailangang asikasuhin. Tinanong nila kung may nakikipag-date ba siya, dahil ang telepono niya ay hindi tumitigil sa pagtunog. Pero ang bida natin ay naglalakad na may nanginginig na kamay dahil tumatawag si Chase mula sa Golden Gate. Gusto ni Chase malaman kung ano ang ginagawa niya sa foreign exchange market. Nagbiro ang bida natin na mabilis kumalat ang tsismis. Sinabi ni Chase na sigurado siyang si Mateo ay isang mahusay na investor, pero sa pagkakataong ito, gumagawa siya ng isang malinaw na pagkakamali. Walang sino man ang sumusuporta sa kanya. Sinabi niya na dapat siyang tumigil habang maaga pa. Hindi niya ito sinabi bilang isang business partner, sinabi niya ito bilang isang kasamahan. Lalo pang humanga ang bida natin nang tawagin siya ni Chase, isang legendary investor, bilang kasamahan. Nagpasalamat siya sa magagandang salita at sinabi ang isang bagay, balak niyang ituloy ito hanggang sa huli. Maiintindihan ng lahat kapag nailabas na ang resulta. Mukhang may nakita si Chase na kakaiba sa screen niya. Natulala siya sa gulat. Tinapos ng bida natin ang tawag sa salitang, mas mabuti pang huwag kang tumaya laban sa akin. At tama siya, kaibigan, mayroon siyang tingin sa hinaharap. Hindi makapagsalita si Chase, tahimik lang na bumati ng good luck. Pagkatapos, tumawag siya sa departamento sa UK at sinabing ang resulta ay maaaring magulat, mas mabuting hintayin muna ang makita bago gumawa ng anumang galaw. Sa opisina ni Miguel Castro, sinabi ng bagong assistant na si Jang na inayos na niya ang lahat ng mga dokumento. Tinanong ni Miguel kung ano ang iniisip niya. Sinabi ni Jang na sa tingin niya ay gumagawa sila ng isang bagay na baliw, pero pagkatapos ay isinara ang pinto, sinabing naniniwala siya sa kanila. Ayaw niyang mawalan ng trabaho. Naririnig ni Yuri sa speakerphone, tinatanong kung sa tingin ni Miguel ay baliw din ito. Sumagot si Miguel, ang mga nauna mong ginawa ay walang sinabi kumpara sa ganito. Tumaya sila ng 44 na bilyong piso, 1.1 trilyong won, sa isang click lang. Sinabi ni Mateo na magiging maayos ang lahat. Sumang-ayon si Miguel, pero nanginginig siya sa takot. Dumating ang araw ng pagboto. Ang mga mamamahayag ay nagsasabi na mas maraming tao ang bumoto kaysa sa inaasahan. Ang mga unang resulta ay nagpapakita ng 60 hanggang 40 pabor sa pananatili sa EU, ibig sabihin, talo sila. Si Paulo ay halos gumuho, pero sinabi ni Mateo na mag-relax lang. Hindi mo malalaman hanggang sa mabilang ang lahat ng boto. Ang problema ay mayroon pang 7 oras. At ngayon, nagsimula siyang magtanong, magbabago kaya ang tanda ngayong pagkakataon. Tumayo siya at sinabi na pupunta siya sa klase. Hindi makapagsalita si Paulo, pero sinabi lang ni Mateo na hindi naman magbabago ang resulta. Sinabi ni Paulo na okay lang, pero mananatili siya roon. Ang buong buhay niya ay nakataya. Iniisip ng bida natin na kahit alam ng mga kaibigan niya ang lakas niya, natatakot pa rin sila. Parang umaasa sa isang sinag ng liwanag sa dulo ng madilim na lagusan. Siguro sa pagkakataong ito, talagang papunta siya sa bangin, at mawawala ang lahat. Pero bago siya umalis, hiniling ni Paulo na mangako siya ng isang bagay, kung mawala ang lahat, sa bawat araw ng sweldo, utang niya kay Paulo ang isang bote ng beer at isang stick ng barbecue. Sinabi ni Mateo na huwag siyang magpatawa, pero sinabi lang ni Paulo, mangako ka. Kaya pumayag ang bida natin. Okay, bibigyan kita ng 2 lata ng beer. Ngumiti si Paulo at sinabing, deal. Sa universidad, dumating si Mateo, at tulad ng dati, si Shin Yuri ay tila may mahiwagang kakayahang matagpuan siya. Sinabi ni Yuri na pagod siya dahil nagbantay siya buong gabi para manood ng resulta ng botohan at nakatulog ng hindi inaasahan.
Ang bida natin ay halos hindi rin nakatulog. Habang naglalakad sila sa mga pasilyo, halos magkahawak kamay, bigla nilang nakita ang magkasintahang laging nagpapatawa. Si Soa, na ngayon ay mukhang mas eleganteng at maayos, ay nagtanong kung sila ba ay nagde-date dahil mukhang napaka-close nila. Sumagot si Shin Yuri, oo, inaalagaan niya ako ng mabuti. Bop, ang sagot na iyon ay parang sampal sa mukha. Si Soa, na halatang nahiya, ay sumagot ng pautal total na napansin niya iyon. Pagkatapos, ang lalaking may puting buhok, na halatang talunan, ay nagtanong kung talagang malapit si Mateo sa CEO ng K-Company at kung maaari niyang iparating ang mensahe ng kanyang ama na nais makipagkita sa CEO. Malinaw na sinabi ni Mateo na ipapasa niya ang mensahe. Pagpasok niya sa klase, pinag-uusapan ng lahat ang tungkol sa resulta ng Brexit at ang mga pastahan na naganap. Halatang halata na ang bida natin ay tumaya na aalis ang UK. Ang hari ng gym naman ay tumaya na mananatili sila. At si Yuri, syempre, kinopya lang ang sagot ni Mateo. Nakakatuwang isipin na may tumaya pa rin sa posibilidad na aalis ang UK, dahil halos lahat ng survey ay nagsasabing mananatili sila. Ngunit ngayon, nagsimulang manginig si Mateo. Paano kung magkamali ang lahat? Habang nagpapatuloy ang botohan, lumalabas na 52% ang bumoto para manatili. Balik sa opisina, nagwawala ang mga tao kasama si Miguel, galit na galit at naghahanap ng sagot. Parang lahat ay mawawalan ng trabaho, ng pera, at magtatapos sa kalye. Si Miguel, nanginginig, ay kinuha ang telepono. Sa puntong ito, wala nang magagawa kundi maghintay. Umalis siya sa silid, sinasabing kailangan niyang tumawag. Sa klase, ang propesor ay patuloy na nagtuturo, ngunit ang bida natin ay wala sa focus. Biglang itinuro ni Shin Yuri na ang telepono niya ay hindi tumitigil sa pagtunog. Nabigla si Mateo at biglang tumayo. Lumalabas na kailangan nilang mag-invest ng mas marami pa upang mapanatili ang kanilang posisyon sa currency market. Tumakbo siya papunta sa banyo. Nagsimulang magtanong sa sarili. Ang hinaharap ba ay nakatakda na? Maaari ba itong mabago? Tama ba ang lahat ng plano ko? Kahit na pinlano niya ang lahat ng detalyado, parang hindi pa rin iyon sapat. Papalapit na sila sa huling yugto ng botohan. Ang resulta ay nananatiling 48 hanggang 52. Ang bangin na matagal na niyang iniiwasan ay tila bumubukas na sa ilalim ng kanyang mga paa. Natanong niya ang sarili, napakalayo na ba nang narating ko? Nagkamali ba ako sa pagkakataong ito? Dapat na ba akong tumigil? May nakaligtaan ba ako? Habang nakahiga sa sahig ng banyo, iniisip niya kung saan siya nagkamali. Sinimulan niyang balikan ang lahat ng pinagdaanan niya simula pa noong umpisa. At sa sandaling iyon, biglang bumalik ang simbolo ng agila, na nagsasabing ang botohan ay magtatagumpay. Sinabi ni Kiara sa kanya, kung titigil tayo ngayon, maaari pa nating mailigtas ang coast at face it. Maaari nating mabawi ang 128 na milyong piso, 3.2 bilyong dolyar, at makabangon muli. Sa klase, nagdiriwang na ang lahat. Ang sinumang tumaya na mananatili ang UK ay mabilis na kumikita ng pera. Isang tao ang nanalo ng halos 400 piso. Sa kalsada, ang mga tao na naniniwalang mananatili ang UK ay masayang-masaya. Hindi ko alam kung si Chase iyon, pero may isang lalaki na may pinakamatamis na ngiti na nakita ko. Siguro siya ang presidente, sino ang nakakaalam? Si Paulo, sa kabilang banda, ay nakayuko sa bar, lubos na nawalan ng pag-asa. Si Miguel naman ay nagkulong sa banyo, halos gumuho ang espiritu. Pero si Mateo, nag-utos siya, gamitin ang natitirang 128 na milyong piso. Tumaya tayo na babagsak ang British pound. Taya ng 50x na kita. Sinabi ni Kiara na maghinay-hinay siya at pag-isipan muna. Pero sumigaw si Mateo, gawin mo ang sinabi ko. Alam ni Mateo na iniisip ng lahat na siya ay baliw, pero hindi pa siya naging mas malinaw ang isip sa buong buhay niya. Marami siyang pagdududa noon,
Pero ngayon, sigurado siya. Sigurado siyang mangyayari ang Brexit. Sinabi ni Kiara na kahit si Paulo ay pumayag sa huling utos. At kung sinabi na niya iyon, ilalagay na rin niya ang natitira nilang pera. Natulala si Mateo. Kahit sa ganitong sitwasyon, naniniwala pa rin si Paulo sa kanya. Si Kiara ay nagbuhos ng isang baso ng whiskey, ininom ito ng isang lagok. Tinanong siya ni Ella kung nasisiraan na ba siya ng bait, pero sinabi lang niya na kailangan niyang tapusin ang huling utos ni Mateo. Nagpasya na siya, kaya susunod siya. Kasabay nito, humiling din si Ella ng isang baso. May isang tao na patuloy na sinusubukang kumbinsihin si Mateo na huminto, dahil hindi maganda ang takbo ng lahat. Pero sinabi lang ni Mateo, huli na. Nailagay ko na ang lahat, bawat sentimo, sa merkado. Kung ano pa ang natitira, bilhin pa, parang nakasalalay ang buhay mo dito. Si Miguel, umiiyak sa banyo, ay nagsabing ang buhay niya ay literal na nakasalalay dito. Nakiusap siya kay Mateo, kung mabangkarote tayo at kung sakaling yumaman ako ulit, pakiusap, kunin mo ako mula sa kalye. Sinabi ni Mateo na huwag mag-alala, kung babalik siya sa rurok, si Miguel ang unang kukunin niya. Nagpasalamat si Miguel. Samantala, sa buong Europa, nagdiriwang ang mga tao. Sinasabi ng lahat na ang UK at ang Europa ay iisa. Malapit nang matapos ang botohan. Sa kalsada, nagkakagulo ang mga tao sa tuwa. Sa Financial District ng Europa, ang mga investor ay nakatitig, ganap na nagulat. Sinabi ng isang analyst na ang computer niya ay nagpapakita na ang mga baliw mula sa OTA ay patuloy pa rin sa parehong estratehiya hanggang sa huling sandali. Sinabi ng isang lalaki na nakasuot ng suit na ito siguro ang huling desperadong hakbang nila, pero malapit na silang tuluyang maubos. Malinaw na ang pinakamalaking biktima sa lahat ng ito ay ang mga empleyado na mawawalan ng trabaho. Sa banyo ng unibersidad, iniisip pa rin ni Mateo, tama ba ang desisyon ko? Baka ang huling tanda ay isang ilusyon lang. Baka hindi dapat kami tumaya ng buong kumpanya laban sa buong mundo. Ang kawawang lalaki ay hindi na makahinga. Wala siyang lakas ng loob na tingnan ang resulta. Ang tanging naririnig niya ay ang iyak ni Miguel sa background. Hanggang sa may nagsabi, tapos na. Nang tumingin siya, si Shin Yuri iyon, dumadaan at sinasabing tapos na ang klase. Tinanong niya kung ano ang ginagawa niya roon. Sinabi niya na hindi niya alam. Umalis na siya, pero biglang huminto at bumalik, sinabing, panalo ka. Napatitig si Mateo. Ano? Panalo ka? Iyong pastahan natin sa klase. Sa huli, nabaliktad ang boto. Umalis ang United Kingdom sa European Union. Hiniling ni Mateo na ulitin niya iyon. Samantala, sa United Kingdom, lahat ng tao ay natulala, gulat na gulat habang nakatitig sa mga resulta. Walang makapaniwala, kahit ang mga tagapagbalita ay tahimik. Tumigil ang buong mundo. At halatang si Paulo, na nagbukas ng champagne, ay sumisigaw, nagtagumpay tayo. Sa lahat ng lugar, nagkakagulo ang mga tao, desperadong sinusubukang makaligtas sa kaguluhan. Ang mga bumili ng British pound ay nagmamadaling ibenta ito. At ang tanging mga taong tumaya laban dito. Ang OTA, isang matandang financial analyst sa Europa ang bumulong, ito na naman, ang galaw ni George Soros. Biglang, lahat ng utos ay na-trigger. Bumagsak ang financial balance. Isang lalaki ang nagpanik, nakiusap, pakiusap, itigil nyo ang pagbebenta. Sa unibersidad, tinanong ni Soa, ano ang nangyayari? Tumayo lang siya at sinabing wala, at nagpasalamat sa kanya. Sa kalsada, habang nagkakagulo ang lahat, ang bida natin ay naglalakad ng kalmado. Sunod-sunod ang mga mensahe sa telepono niya. Pinatay niya ang telepono. Pumunta siya sa isang public phone booth at tumawag sa kanyang ina. Tinanong siya ng ina niya kung bakit hindi siya tumawag gamit ang sariling telepono niya. Sinabi lang niya, "Miss kita, Maria." Ilang sandali bago ito, sa K Company, sigurado ang lahat na bangkarote na sila.
Ang tanging tanong na lang ay kung saan sila mag-a-apply ng trabaho kinabukasan. Kahit si Miguel Castro ay nawalan na ng kontrol, halos mawalan ng malay. Walang nakakaintindi kung bakit may taong tataya ng buong kumpanya sa pandaigdigang merkado. At dumating na ang huling resulta. Musika tumutugtog, si Kiara, nakaupo sa upuan, ay lubos na pagod. Sa Golden Gate, may gustong makipag-usap sa chairman. Nakaupo lang siya, nag-iisip, nagkamali ako sa paghusga sa batang iyon. Hindi lang siya isang talentadong investor. Sa nangyari ngayon, isa siyang alamat. At ngayon, imposibleng manatili siyang anonymous. Ito na ang simula ng isang bagong era. Sayang, huli na para sa Golden Gate na makipagtulungan sa kanya. Ngunit tumawag ang chairman, kailangan nating palawakin ang opisina natin sa Pilipinas. Kung hindi natin siya matatalo, mas mabuting maging kaibigan natin siya. Kinabukasan, matapos ang malaking pagsabog, lahat ng posisyon ng OTA sa merkado ay na-liquidate na. Ang K-Company ay tumaas sa 236 na bilyong piso, 5.9 trilyong won, at ang OTA ay umangat sa 1.8 trilyong piso, 45 trilyong won. Kabuang halos 34 na bilyong dolyar. Kaibigan ko, naabot na natin ang 10% ng yaman ni Elon Musk. Humanda ka, Alan, paparating na kami. Hindi makapaniwala si Mateo. Binati siya ni Paulo, sigurado akong ikaw na ang pinakamayamang tao sa Pilipinas ngayon. Sumagot si Mateo na walang kwenta iyon. Ang pinakamayaman ay ang CEO ng Samsung na may 20th trilyong won. Pero nang simulan niyang kalkulahin, napagtanto niya, oo, maaaring nalampasan niya ito. Ang reaksyon niya, imposible. Siguradong nagtatago ng pera ang matandang iyon. Walang paraan na nalampasan ko siya. Sa mga restaurant sa lungsod, pinag-uusapan ng lahat ang nangyari. Lahat ay nawalan ng pera, maliban sa mga buwisit na OTA. Malinaw na kumita sila ng 30 bilyong dolyar. Isang lalaki, marahil isang mamamahayag, ang nagsimulang buuin ang mga detalye. Ito ang totoo. Sinimulan niyang isulat ang pinakabaliw na headline, halimaw na sumalakay. Ang kumpanyang lumitaw mula sa wala at winasak ang buong financial market ng Europa. At syempre, ngayon, sila ay hinahabol. Hindi ka maaaring kumita ng 30 bilyong dolyar at makaligtas ng walang gulo. Sinabi ni Paulo na ganito rin ang nangyari noong nakaraan. Sumagot si Mateo, oo, pero sa pagkakataong ito, talagang lumagpas tayo sa limitasyon. Ngayon, ang mga kalsada ay puno ng mga tao na may dalang mga banner, OTA, ibalik ang pera sa lipunan. Ang mga tao mula sa United Kingdom ay nagsabi na kung papasok siya sa bansa, siguradong patay siya. Binalaan siya ng kaibigan niya, congrats. Opisyal ka ng may isang bansa na hindi mo na maaaring pasukin. Sa puntong iyon, nakatanggap siya ng tawag mula kay Miguel, na nagsabing halos imposible nang makapasok sa opisina. May mga reporters na nagkampo doon mula kahapon, at hindi man lang siya makalapit. Naririnig ang ingay ng mga tao na sumisigaw ng tanong sa background. Sa lugar na iyon, marahil may 50 reporters. Isa sa kanila ay may hawak na camera na parang kanyan, nakatutok kay Miguel. Si Miguel ang nagpasimula ng isang alon ng mga babala sa TV. Lumabas na ang balita, palalawakan ng Golden Gate ang operasyon nito sa Pilipinas. Naalala ni Mateo ang tawag ni Chase na nagsabing may magandang balita siya. Ngayon, alam na niya kung ano ang ibig sabihin nito. Ang parehong Chase na iyon ay lumabas pa sa pambansang telebisyon, sinasabing may tiwala siya sa mga investor ng Pilipinas. Tungkol sa oras na sinabi ni Mateo sa kanya na huwag siyang tumaya laban sa kanya, ang sagot lang ni Chase, hindi ko na kailanman gagawin iyon. Ang pagpapalawak sa Pilipinas ay ang paraan niya ng pagsasabi, magkasama na tayo ngayon. Napagtanto ni Mateo na ang taong ito ay hindi basta CEO. Sa sandaling matapos ang lahat, sinubukan niyang ipakita na nasa panig niya siya, na, sa totoo lang, hindi naman alintana ni Mateo. Gayunpaman,
Gusto ni Paulo malaman kung ano ang mangyayari sa mga tao ng Golden Gate na nagtatrabaho sa ibang bansa. Sumagot si Mateo na malamang ay padadala sila sa Pilipinas. Pagkatapos, si Kiara ay tinawag para sa isang pagpupulong, at inihayag ni Chase na ililipat siya upang pamahalaan ang pagpapalawak sa Pilipinas. Pero hindi lamang bilang isang empleyado, kundi may buong awtoridad. Ang reyna ng itim na palda ay may maraming titulo sa kanyang pangalan, nagtapos sa isang nangungunang universidad, nagsimula ng karera sa murang edad sa New York, umangat bilang pinuno ng Asian Division ng Golden Gate, at ngayon ay isa sa pinakamalalaking shareholder ng OTA na may yaman na higit sa 40 na bilyong piso. Maging milyonaryo dahil sa kakayahang makita ang hinaharap sa gitna ng maingay at masiglang mga kalsada ng Manila, isang masigasig na lalaki ang abala sa pag-i-interview ng mga tao sa lansangan. Hindi ka panipaniwala, sigaw niya habang itinutok ang mikropono sa mga nagdaraan. Ang tanong, ano ang gagawin mo kung bigla kang magkaroon ng 4 na milyong piso? Sigurado akong babayaran ko ang lahat ng utang ko, sagot ng isang lalaki. Pero sa totoo lang, hindi sapat ang halagang iyon para makabili ng disenteng kondo dito, hindi ba? At iyon mismo ang hindi napansin ng unang biktima, isang lalaking medyo mataba, mukhang awkward, at tila hindi napapansin ng mga babae. Mukha siyang nag-iisip na bumili ng bagong kotse. Siguro gusto niyang magsimula ulit mula sa simula, bulong ng tagapag-interview. Sumunod ay isang magkasintahan. Ang babae, na halatang mas may kontrol, mabilis na nagsabi, ipapasa namin ang pera sa savings. Pagkatapos, inilabas ng tagapag-interview ang huling tanong, ang pinakamalaking tanong, kung ikaw ang pinakamayamang tao sa mundo, ano ang gagawin mo? Biglang bumaba ang enerhiya ng paligid. Mukhang naguluhan ang mga tao. Isang batang babae ang nag-alinlangan, siguro, magsisimula akong mag-enjoy sa buhay, maglibang ng mas madalas. Habang ang isa naman, mas maingat, ay nagsabi, sa tingin ko kailangan ko munang malaman kung paano maging mayaman bago ko isipin kung paano gastusin ang pera. Lumipat ang eksena sa isang makintab na TV studio. Isang sikat na babaeng host, si Maria, ang nagkomento sa mga manonood, napaka-interesante ng mga sagot, hindi ba? Tumalikod siya sa espesyal na bisita. At ngayon, gusto naming marinig ang pananaw ng tinaguriang unang Pilipinong naging pinakamayamang tao sa mundo. Isang tao na, ayon sa tsismis, ay may kakayahang makita ang hinaharap. Tumutok ang kamera sa isang batang lalaki. Mukha siyang medyo nahihiya. Sa totoo lang, hindi ko nakikita ang hinaharap, sagot niya, medyo nag-aalangan. Sinungaling, isip ng mga nanunood. Biglang, isang kakaibang liwanag ang sumilay sa mata ng lalaki. Sa dulo ng studio, isang misteryosong matandang babae ang nakatayo, hawak ang isang scepter na may nakapahingang agila. Biglang lumipad ang agila, nagbigay ng matingkad na gintong liwanag, at umikot sa hangin. Ngumiti ang bilyonaryong lalaki, tila na-distract sa eksena, mukhang inosente. Sige na, sagutin mo na, sabi ni Maria. Hinayla siya pabalik sa realidad. Sa totoo lang, sabi ng lalaki, mas kalmado na, isa lang akong maswerteng investor, wala nang iba. Pero malinaw, hindi tayo nasa kasalukuyan, di ba? Iniisip mo bang magsisimula ang kwento sa marangyang buhay ng isang bilyonaryo? Gising, sigaw ng isang tao. Nagising si Mateo Santos, bulong-bulong pa rin ang tungkol sa Sergeant Velasco. Malinaw na katatapos lang niya sa military training at ngayon ay wala na siyang pera. Bakit? Bakit ang imahe ng kakaibang agila na nakita niya sa training camp ay patuloy na bumabalik sa kanyang panaginip? Buiset, bulong ni Mateo. Akala ko ito'y senyales ng hinaharap, pero isa lang pala itong walang kwentang panaginip. Ito ang bida natin, Mateo Santos, 23 taong gulang, walang trabaho, walang pera, at lubos na nalilito. Tulad ng nakikita mo, siya ay nakatira sa isang maliit, madilim, halos basement na kwarto sa bahay ng kanyang ina.
Pero hindi palaging ganito ang buhay niya. Noon, ang kanyang ama ay may matagumpay na negosyo, at ang kanyang ina ay isang mabait na babae. Siya ay nabuhay sa isang panaginip. Ngunit, bumagsak ang negosyo ng kanyang ama, at sa huli, iniwan siya nito. Napabuntong hininga si Mateo, tiningnan ang kanyang telepono, at nagdesisyong bisitahin ang isang kaibigan. Grabe, tingnan mo ang koleksyon mo, Paulo, sabi ni Mateo nang pumasok sa kwarto na puno ng mga action figures. Ang isa dyan, mukhang maganda ang kalidad. Siguradong mahal yan. Ako, hindi ko kayang mangarap na bumili ng ganyan. Si Paulo Garcia, ang kaibigan niyang may salamin, ay tumawa ng may pagmamalaki. Tingnan mo ang epic na koleksyon ko, sabi niya habang itinuro ang paligid ng kwarto. Dablihin mo pa yan, mas maganda ang kulay. Napailing si Mateo. Paulo, ang koleksyon mo ay malaki na simula pa nung elementarya. Paano ko malalaman ang pagkakaiba? Wala kang appreciation sa mga finer details, sabi ni Paulo, na 23 taong gulang din tulad ni Mateo. So, ano ang plano mo pagkatapos ng training? Tapos na ako sa college, sagot ni Mateo, may determinasyon sa boses. Panahon na para maghanap ng trabaho, kumita ng pera para hindi mahirapan si mama. Itinaas ni Paulo ang kanyang San Miguel beer. Isa kang mabuting anak. Salamat, sagot ni Mateo, naalala ang nakaraan. Narinig ko noong Pasko, kumain ka ng dinner kasama si mama para hindi siya mag-isa, habang ako ay nasa training camp. Nagpatuloy ang usapan nila tungkol sa iba't ibang bagay, hanggang sa biglang naging seryoso si Paulo. Mateo, may mahalaga akong sasabihin. Lumapit siya. Natagpuan ko na ang password ng Bitcoin wallet ko. Napakunot ang noo ni Mateo, mukhang naguguluhan. Kinailangan ulitin ni Paulo. Naalala mo ang ruta, yung online game na nilaro natin araw at gabi. Noong araw, ibinenta ko ang lahat ng items ko sa game para bumili ng Bitcoin. Pero nawala ang password ko at nakalimutan ko na. Nanlaki ang mata ni Mateo. Alam niya kung gaano nakataas ang halaga ng Bitcoin ngayon. Eksakto, magkano? Habang nililinis ko ang shelf ng Wayfo, ko nabihira kong gawin na tagpuan ko ang papel na may password, paliwanag ni Paulo, at sinabi ang numero. 1,120 Bitcoin. Natulala si Mateo. Sinimulan niyang mag-compute sa isip. Ang mga numero ay mabilis na naglaro sa kanyang utak. Pagkatapos ng ilang segundo, nagtanong siya ng pautol, Paulo. Sinabi mo, may 1,120 Bitcoin ka. Sa presyo ngayon, ibig sabihin ba kumita ka ng halos 500 milyong piso? Half a billion piso, sigaw ni Mateo, hinawakan ang balikat ng kaibigan. Seryoso ka ba? Paano naging ganito kalaki ang pera mo? Napakamot si Paulo. Sa totoo lang, medyo overwhelmed ako. Sobrang dami ng pera. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman. Samantala, ang kaibigan niyang walang pera, si Mateo, ay mabilis na nagtanong, pwede bang pautangin mo ako ng 4 milyon piso? Hindi pwede, sagot ni Paulo, umiling. Nilipat ko na lahat sa exchange. Narinig ko tataas pa ang presyo ng Bitcoin. Hayop, sigaw ni Mateo, galit. Ang kuripot mo. Kung alam ko lang, mas seryoso sana akong naglaro noon. Ngunit bigla niyang naalala ang isang bagay. Hinawakan niya ang kamay ni Paulo. Sandali, noong binenta mo ang karakter na ruta, binenta mo rin ang karakter mo, di ba? May share ako dyan. Ibigay mo ang parte ko, kung hindi, magnanakaw ka. Binalewala ni Paulo ang sinabi niya. Sige, subukan mong alalahanin, ilang porsyento ang share mo. Habang sinusubukan ni Mateo na alalahanin ang lahat, bigla niyang nakita ito. Ang pamilyar na agila ay nakadapo sa tuktok ng gusali sa tapat, ang mga matatalim nitong mata ay tumitig ng diretso sa kanya. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ito ang parehong nilalang na lumitaw sa kanyang panaginip. Ang agila ay pumagaspas ng mga pakpak, mabilis na lumipad papunta sa kanya, dumaan sa bukas na bintana, at umikot sa itaas ng ulo ni Mateo.
Ang mga gintong apoy na iniwan nito sa hangin ay unti-unting nagtipon, bumuo ng kumikislap na mga salita. Bakit parang ang weird ng mukha mo? Tanong ni Paulo, napansin ang tila nawawala sa sarili niyang kaibigan. Paulo, tanong ni Mateo nang may kaba, alam mo ba ang tungkol sa isang kumpanya na tinatawag na Mountain Hill? Naguluhan si Paulo. Oo naman. Iyan ang pangalan ng trading platform kung saan ko iniimbak ang pera ko. Ang mga kumikislap na salita ay malinaw na lumitaw sa isipan ni Mateo, Mountain Hill malapit nang bumagsak. Nagsimulang mag-flashback si Mateo. Ang ganitong mga pangyayari ay nangyari rin noong nasa military training siya. Hindi ito ilusyon. Posibleng isa itong tunay na kakayahan. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Paulo. Ang boses niya ay puno ng determinasyon. Paulo, makinig ka. Kailangan mong ibenta ang lahat ng Bitcoin mo. Ngayon na. Nag-atubili si Paulo, hindi maintindihan kung bakit biglang naging ganoon ka-agresibo si Mateo. Ngunit iginigiit ni Mateo. Ang boses niya ay puno ng urgency. Kahit isang segundo pang pag-aantala ay sobrang delikado. Ibenta mo na agad. Napako ang tingin ni Paulo kay Mateo. Sinusubukang intindihin ang mukha nitong seryoso. Sa huli, napabuntong hininga si Paulo at sumuko. Sige na, sige na. Ibebenta ko na. Dagdag pa niya, nakipag-ugnayan na rin ako sa ate ko para maayos ang account ko, kaya walang problema. Pero pagkatapos nito, kailangan mong ipaliwanag ng maayos ang lahat. Tumango si Mateo. Ngunit ang isip niya ay naguguluhan pa rin sa tanong kung bakit paulit-ulit na nagpapakita ang agila. Ang babala tungkol sa pagbagsak ng trading platform ay tila may loika, pero biglang napasigaw si Paulo, ang mga mata niya ay nakatitig sa screen. Grabe, bumagsak ang server ng platform. Agad na nagtanong si Mateo, ang puso niya ay kumakabog. Paano ang Bitcoin mo? Sa awa ng Diyos, huminga ng malalim si Paulo, halatang natatakot pa rin. Naibenta ko na lahat, ilang segundo bago tuluyang bumagsak ang lahat. Sinubukan niyang pakalmayan ang sarili. Tingnan ko muna, baka maintenance lang ito ng server. Samantala, mas nakatuon si Mateo sa tanong kung bakit ang lahat ng ito ay nangyari kasabay ng paglitaw ng agila. Biglang napasigaw si Paulo. Halos mawalan ng ulirat. Diyos ko, bumalik na ang server, pero lahat ng account ay walang laman. Nagkagulo online. Ang internet ay puno ng kaguluhan. Napatingin si Paulo kay Mateo, ang mukha niya ay puno ng hindi makapaniwala. Paano mo nalaman na mangyayari ito? Halatang hindi alam ni Mateo kung paano ipapaliwanag ang lahat. Patuloy na nagtatanong si Paulo, litong-lito at gulat na gulat. Sa wakas, mahina niyang sinabi, siguro, may kakayahan akong makita ang hinaharap. Wow! Sinabi niya talaga iyon ng direkta sa kaibigan niya. Mukhang hindi siya marunong magtago ng sikreto, pero sige na nga, patawarin natin siya. Sa huli, ang kaibigan niya naman ay halos magbigay na ng kalahating bilyong piso sa kanya, kaya okay lang siguro. Flashback, 1 taon ang nakalipas sa Training Battalion 10, sa gitna ng isang mortar firing exercise. Santos, huwag kang lutang. Mag-focus ka, sigaw ng isang sergeant. Tila wala sa sarili, mahina niyang sagot, opo, sergeant. Ngunit biglang, ang pamilyar na agila ay muling nagpakita sa itaas. Napakaliwanag nito, napakahari, at tila hindi isang ordinaryong ibon. Minsan pa, lumipad ito ng mabilis sa ibabaw niya. Nang sabihin niya ito sa mga kasamahan niya, lahat sila'y tumingin sa kanya na parang baliw siya. At doon lumitaw ang mga salita, mortar 188 mm sumabog. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin nito, iniisip kung bahagi lang ito ng training. Sa harap niya, isang 188 mm mortar ang inihahanda. Bago pa siya makapagsalita, pinaputok na ito. Ngunit tila hindi ito lumipad ng normal. Sa mismong sandaling iyon, natutunan ni Mateo ang isang bagay, kapag ang tao ay nasa bingit ng panganib, kumikilos sila bago pa man makapag-isip.
Napasigaw siya ng walang pag-aalinlangan, dapa. Sumabog ang buong lugar. Balik sa kasalukuyan, sa totoo lang, milagro na buhay ka pa, sabi ni Paulo, na halatang natatakot pa rin sa kwento. Tumango si Mateo, malungkot. May ilang hindi nakaligtas sa aksidente. Pero dahil sa babala, nakaligtas ako ng walang gallows. Napabuntong hininga siya. Sinubukan kong ikwento ito sa iba, pero ang tingin nila, gawa lang ito ng trauma ko o epekto ng pagkabigla. Sinabi ni Paulo, ang ating resident otaku, kung nangyari ito ng 2 beses ng eksakto, baka pwede na itong ituring na superpower. Sumagot si Mateo, pwede nga. Pero paano natin mapapatunayan ang ganitong bagay? Sa kanyang walang hanggang talino, sinabi ni Otako, ang paniniwala ay nasa isip lang. Kahit ngayon, kung biglang lumitaw ang isang magandang babae sa harap ko, maniniwala pa rin ako. Umikot ang mata ni Mateo. Mas mabuti pang mag-focus tayo sa mas praktikal na bagay. Tulad ng 450 milyong piso na dapat ay para sa akin. Naalala niya na sa 1120 Bitcoin ng kaibigan niya, halos 1,000 Bitcoin ang galing sa benta ng karakter niya sa laro. Mas mabuti pang ibigay mo na ang parte ko, kung hindi, susunugin ko ang buong koleksyon ng action figures mo. Agad na umiling si Otako. Walang problema, pero ang pinakamalaking problema dito ay ang buwis. Nagtataka si Mateo. Hayop ka, nagpaplano ka bang magtayo ng tax haven? Balak mong itago ang pera sa Middle East para umiwas sa buwis dito sa Pilipinas. Halatang kinabahan si Otako dahil nahulaan ni Mateo ang plano niya. Napangiti si Mateo. Aba, nag-major ako sa economics, hindi para magpahinga lang. Ipinaliwanag ni Otako na tumulong ang ate niya sa pag-aaral ng mga batas. Sa Pilipinas, napakataas ng buwis sa cryptocurrency. Kaya naman nagtatayo siya ng kumpanya sa isang lugar na tinatawag na Delaware. Perfect na lugar, sabi ni Otako, ang mga mata niya'y kumikislap. Ang pangalan ng kumpanya ko ay OTA, natawa siya. Alam mo ba ibig sabihin? Otako Treasures Agency. Ang galing, di ba? At ng araw na iyon, natanggap ni Mateo ang unang bahagi ng kanyang pera, 1 milyong piso. Ang natitirang 449 milyon ay nakareserba pa rin. Habang nakaupo siya, napangiti ng bahagya. Kung ito man ay isang panaginip, huwag niyo na akong gisingin, naisip niya. Ang tanong, ano ang gagawin niya sa perang ito? Sa isang mataong mall sa Maynila, napansin ni Mateo ang isang grupo ng tao na nagkukumpulan sa paligid ng isang kaguluhan. Habang papalapit siya, narinig niya ang isang babae na sumisigaw, irereklamo kita sa boss mo. Lumuhad ka ngayon din. Isang babae na nakasuot ng mamahaling coat ang galit na nanggagalaiti. Alam mo ba kung gaano kamahal ang sapatos na ito? Paano mo nagawang madumihan ito? Sigaw niya habang tinuturo ang isang babaeng janitress na nakatayo sa harapan ng isang security guard. Ang guard naman ay walang magawa kundi paulit-ulit na humingi ng paumanhin. Pagkatapos, hinarap ng babae ang janitress na nasa likod ng guard at muling sumigaw, at ikaw. Lumuhad ka rin at humingi ng tawad sa akin ngayon din. Habang pinapanood ni Mateo ang eksena, unti-unting nagbago ang kanyang ekspresyon mula sa gulat patungo sa galit. At alam mo ba? Tumaya ako ng 1 milyong piso na ang janitress na iyon ay walang iba kundi ang nanay niya. At tama nga ako. Sa susunod na eksena, malinaw na nakita ni Mateo ang mukha ng kanyang ina, si Elena. Ang mayamang babae ay patuloy pa rin sa kanyang galit, tinuturo ang sapatos niya. Papaluhurin kita at ipapalinis ko ang sapatos ko gamit ang dila mo. Ang guard ay halatang hindi na alam ang gagawin at lumingon sa janitress. Ate, magsalita ka naman. Si Mateo, na hindi na maitago ang galit at pagkabigla, ay nag-init ang dugo. Palaging sinasabi sa kanya ng kanyang ina na nagtatrabaho siya bilang operator sa isang call center. Ang eksenang ito ay labis na nagpagalit sa kanya. Nang makita niyang tila luluhod na ang kanyang ina,
Mabilis siyang sumugod at tumayo sa pagitan nito at ng mayamang babae. Tigil na, sigaw niya. Isang eksena ng kabayanihan. Ang eksenang ito ay parang eksena sa pelikula. Ang pagligtas sa sariling ina ay mas astig kaysa sa pag-ipon ng pera, Diyos ko. Tumingin si Mateo ng diretso sa babae. Ang boses niya ay kalmado ngunit puno ng awtoridad. Bakit kailangan mong palakihin ang isang maliit na bagay? At bakit mo kailangang pilitin ang iba na lumuhad? Si Elena, ang ina ni Mateo, ay bahagyang tumingin sa ibang direksyon, halatang nahihiya. Ang mayamang babae naman ay nakapamewang, at ang boses niya ay puno ng yabang. Anak ka ba ng babaeng ito? Oo, ako ang anak niya, sagot ni Mateo nang walang alinlangan. Ngunit biglang bumaliktad ang sitwasyon. Si Elena mismo ang nagsabi, hindi. Hindi ko kilala ang lalaking ito. Hindi siya anak ko. Wow! Karaniwan, ang anak ang kumakaila sa magulang, pero sa pagkakataong ito, ang ating bida ang binaliktad ng sariling ina. Tumingin si Mateo sa kanyang ina. Ang boses niya ay banayad ngunit puno ng determinasyon. Nanay, iniisip mo ba kahit saglit na ikakahiya kita? Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magbulungan, litong-lito. Totoo bang ina niya ang janitress? Muling hinarap ni Mateo ang mayamang babae. Ipaliwanag mo ng maayos ang nangyari. Tinuro ng babae ang sapatos niya. Ang janitress na ito, nadumihan ang sapatos ko gamit ang kanyang mop. Habang patuloy ang kaguluhan, ang mga tao sa paligid ay nagsimula ng maglabas ng kanilang mga cellphone at kinukuhanan ng video ang eksena. Teka lang, ang buong gulong ito, dahil lang sa maliit na bagay na iyon, tanong ni Mateo, halatang hindi makapaniwala. Nagsimulang mawalan ng pasensya ang babae at muling sumigaw. Alam mo ba kung magkano ang sapatos na ito? Pero ngayon, ang kaharap niya ay isang tao na may tunay na pera. Kalmado si Mateo habang inilabas ang isang bungkos ng pera na nagkakahalaga ng 30,000 piso at inilapag ito sa mesa. Kunin mo ito at umalis ka. Pero kung gusto mong makuha ang perang ito, kailangan mong humingi ng tawad sa nanay ko. Kung ayaw mo, pwede kang umalis nang walang kahit ano. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magbulungan. Ang pagtanggap ng pera ngayon ay nakakahiya. Ngumiti si Mateo, bahagyang nakakaloko. Kung gusto mo, pwede kong ihagis ang pera sa sahig para gumapang ka at pulutin ito. Lubos na naguluhan at napahiya, ang babae ay napilitang humingi ng tawad, kahit na halatang labag sa kalooban niya. Habang nagmamasid sa paligid, tila sinisigurado niyang walang masyadong nakakakita. Pagkatapos niyang magsalita, mabilis niyang inagaw ang pera mula kay Mateo at sinimulang bilangin ito. Ngunit hindi pa tapos si Mateo. Tawagin mo ang manager mo, sabi niya, ang boses niya ay malamig. Pagkatapos, hinarap niya ang babae. Mas mabuti pa siguro kung umuwi ka ng nakapaa, dahil binili ko na ang sapatos na suot mo. Kung hindi mo ito ibibigay, tatawag ako ng pulis at sasabihin kong nagnakaw ka. Napako ang babae. Ang mukha niya'y halatang naghalo ang pagkagulat at galit. Hindi na siya pinansin ni Mateo at ay nalalayan ang kanyang ina palabas. Ang babae naman ay patuloy pa ring nagdadaldal sa likuran nila. Hoy, huwag kang madamo. Hindi mo naman isusuot ang sapatos na ito, hindi ba? Ngumiti si Mateo at bahagyang tumango. Oo naman. Hindi ko ito isusuot. Dadalhin ko ito sa bahay at itatapon sa basurahan. Nagsimula nang magwala ang babae, at nagkaroon ng kaunting kaguluhan. Sa labas ng mall, anak, dapat bumalik ka at ayusin ang gulo, sabi ni Elena, halatang nag-aalala. Sinubukan niyang kumbinsihin si Mateo, ngunit niyakap lang siya ng anak. Ayos na ang lahat, nanay, sabi ni Mateo, ang boses niya ay puno ng pagmamahal. Mas nag-aalala ako kung bakit parang ang payat-payat niyo na. Inakala ni Elena na naaawa ang anak niya sa kanya dahil sa trabaho. Panandalian lang ito, anak. Mula ngayon, hindi mo na kailangang magtrabaho pa, putol ni Mateo. Simula ngayon, ako na ang bahala sa lahat ng pangangailangan mo.
Nagliwanag ang mukha ni Elena, puno ng kasiyahan. Ang anak ko, napakalaki na talaga. Tinitigan niya ang anak ng may pagmamahal. Pero, saan ka nakakuha ng pera? Ibinenta ko lang ang gaming account ko kasama ang kaibigan kong si Paulo, nanay. Biglang tumunog ang telepono ni Mateo, na tila hudyat ng panibagong kabanata sa kanilang buhay. Isang tagpo ng hinaharap, OPEC MAGBABAWAS ng gastos sa produksyon na pansin ni Kiara ang tila kawalang laman sa tingin ni Mateo at nagtanong, ayos ka lang ba? Nagulat si Mateo at tila natauhan. Medyo nawawala lang sa isip ko saglit. Pagkatapos, sinabi ni Kiara, palaging bantayan mo si Paulo, ha? Alam mo naman kung gaano siya kawalang silbi minsan. Napangiti si Mateo at tumawa ng bahagya. Pagkatapos ay nagtanong siya, tungkol saan ba ang pulong na ito, ate? Ipinaliwanag ni Kiara, pinag-uusapan nila ang pagbawas ng gastos sa produksyon. Si Paulo, tulad ng karamihan sa atin, ay walang ideya kung ano ang ibig sabihin nito. Napilitang magpaliwanag pa si Kiara. Sa mundo ng pananalapi, ang mga tao ay umaasa sa stock market at iba pang mga asset. Pero para sa mga kumpanyang pisikal tulad ng OPEC, ang lahat ng pera nila ay nakasalalay sa langis at ginto. Ang Estados Unidos, bagamat isa sa pinakamalaking tagagawa ng langis, ay gumagamit ng napakalaking dami ng langis para sa mga digmaan at sa huli ay nangangailangan ng mas marami kaysa sa kanilang nagagawa. Pero dahil sa shale gas, nagbago ang lahat. Ngayon, pati ang Amerika ay nag-e-export na rin ng langis. Ang tanong ngayon, patuloy ni Kiara, ay kung paano maaapektuhan nito ang merkado. Kung bababa ang presyo ng langis sa Pilipinas sa ilalim ng $50 kada barrels, maraming kumpanya ang magsasara. Kaya naman may ganitong pulong para maghanap ng paraan upang bawasan ang gastos at manatiling buhay. Sa kasalukuyan, ang presyo ng isang barrels ng langis ay nasa $60 na, at hirap na sila. Tinanong ni Mateo kung ano ang mangyayari kung magtagumpay ang kasunduan. Ipinaliwanag ni Kiara, kung mangyari iyon, tataas ng husto ang presyo ng langis, at lahat ng nasa industriya ay magdiriwang. Napailing siya, maliban na lang sa mga ordinaryong tao. Ang mga tunay na masaya lang ay ang mga bilyonaryong gaaman na iyon. Sinulyapan niya si Mateo, bakit bigla kang interesado sa usaping ito? Umiling si Mateo at ngumiti ng bahagya. Wala naman, ate, na-curious lang ako. Sumasang-ayon ako, sabi ni Kiara. Pero ang mga forecast ay mukhang hindi pabor. Sa loob ng kotse ni Paulo habang naipit sa traffic sa loob ng kotse ni Paulo na puno ng sticker ng mga waifu, nag-isip si Mateo kung bakit lumitaw ang mensaheng iyon. Kung alam niyang tataas ang presyo ng langis, maaari siyang bumili ng maraming barrels ngayon at ibenta ito sa mas mataas na presyo sa hinaharap. Tila baliw ang ideya. Pero naipakita na niya ang kakayahang hulaan ang mga pangyayari tulad ng pagsabog ng mortar at pagbagsak ng mountain hill. Ang tanong ngayon ay magkano ang dapat niyang i-invest. Naiwan niya ang 4 na milyong piso para sa kanyang ina, si Elena, at may natitirang 11 na milyong piso sa kanyang account, matapos ang deposito sa bagong apartment at iba pang gastusin. May malaking halaga pa sa account ni Paulo sa ibang bansa, pero ilagay ang lahat ng iyon sa isang bagay na hindi tiyak ay tila isang malaking sugal. Biglang nagtanong si Paulo, nagpakita na naman ba? Nagulat si Mateo. Nakatingala si Paulo sa langit na parang isang hanggal, tila may napansin. Napabuntong hininga si Mateo. Diyos ko, ang taong ito ay masyadong mapanuri. Hinimok ni Paulo si Mateo na sabihin ang nakita niya. Doon naisip ni Mateo ang isang ideya. Ang plano ilang sandali pa, ipinaliwanag na ni Mateo ang lahat. Ngayon, alam na ni Paulo na gustong bumili ni Mateo ng langis upang ibenta ito sa mas mataas na presyo sa hinaharap. Sinimulan nilang suriin ang mga presyo at nalaman nilang nasa $60 kada barrels ang kasalukuyang halaga. Sa simula, pinag-usapan nila ang pag-invest ng maliit na halaga mula sa pera ni Mateo.
Sinabi ni Mateo na nais niyang gumastos ng humigit kumulang 12,000 piso, katumbas ng 300,000 won, pero tinawanan siya ni Paulo at sinabing masyado siyang maingat. Plano raw ni Paulo na mag-invest ng 400,000 piso, 10 milyong won. Ikaw ba'y nasisiraan ng ulo? Sigaw ni Mateo. Seryoso ka ba? Tinanong ni Paulo kung mas okay ba ang 200,000 piso, 5 milyong won. Sinubukan ni Mateo na babalaan siya na walang kasiguraduhan ang lahat, at ang kakayahan niyang hulaan ay hindi pa lubos na napatunayan. Pero matigas ang ulo ni Paulo. Hindi ako tataya ng mas mababa sa 120,000 piso, 3 milyong won. Napailing na lang si Mateo at sumuko. Sa totoo lang, bumagsak na ang presyo ng langis sa nakaraan. Kahit hindi magtagumpay ang kasunduan, maaaring may benta pa rin nila ito ng may kaunting lugi. Pero ang ideya ng pag-invest ng malaking halaga batay lamang sa isang hindi tiyak na kakayahan ay nakakatakot pa rin. Pero hey, ang swerte ay nakangiti sa mga matatapang. Sinimulan na ni Mateo ang pag-click. Sa tulong ng payo ni Mateo, nagpasya si Paulo na i-invest ang isang malaking bahagi ng kanyang yaman sa langis gamit ang mga futures contract sa New York Stock Exchange, online lahat, pero kailangan ng lisensyadong broker. Ngayon, ang kailangan na lang nilang gawin ay maghintay ng resulta ng pulong ng OPEC. Ang bagong tahanan sa kabutihang palad, nakahanap si Mateo ng disenteng apartment na may 2 kwarto sa mas mataas na palapag. Nagbayad siya ng 4 na milyong piso bilang deposito. Hindi man ito marangya, pero higit pa sa kanilang inaasahan. Masayang-masaya si Elena. Ngayon, may 2 kwarto na tayo at makikita pa natin ang pagsikat ng araw mula rito. Halatang emosyonal si Elena. Para kay Mateo, sapat nang makita ang ngiti ng kanyang ina upang gawing sulit ang lahat ng kanyang pagsisikap. Habang nag-aayos ng gamit, biglang tumahimik si Elena. May hawak siyang ilang gamit mula sa isang kahon, mga bagay na pag-aari ng yumaong ama ni Mateo. Nang lumiit ang kanilang bahay sa paglipas ng mga taon, nawalan sila ng espasyo para sa mga alaala.